Viral, iwan ko kung viral yan ngayon, pero pinagtatalungan ng mga netizen na tungkol sa Badyaw. Sabi ng isang vlogger, hindi niya sinabing kriminal. Ang sinabi niya, nilinaw lang niya, tamad, kaya ayaw niya sa Badyaw. Or sa mga ganyan, endangered. Mga ganyan. Ako, galing ako sa hirap. Dati hindi ako marunong magbasa, magsulat kami. Kasi pinabayaan din kami. Pero ano, dahil gusto kong mabasa yung uso noon, yung dyaryo o comics. Curious talaga ako, pinilit ko talaga. Oo. Pinilit ko talagang matuto. Ngayon, marunong akong magbasa. Natuto ako. Halos mag-isa rin kami magbasa. Nagpaturo kami abakada, ganun. Pinilit namin yung walang niya naming ama dati. Tapos, 1 week lang yata siya nagturo o isang buwan. Wala bang isang buwan yun? Kami na halos nagsikap sa sarili namin. Oh. Kaya naintindihan ko yung mga Badyaw. Hindi ganun kadali sa kanila yun. Bakit? Ang inaalala ko, ang gusto kong sabihin sa Badyaw, wag sana kayo masaktan sa ganito. Ang concern ko, wag nyo sanang paasawahin ng sobrang aga yung mga kalahi nyo. Kalahi natin. Gadad dyan, din naman tayo galing. Iba nga lang. Siyempre modern na tayo. Kasi babata pa nila eh. Yun ang gusto, yun ang inaano ko. Pero itong tungkol sa sa sinabihan silang tamad. Tapos problema parang mga driver pag nasagasaan sila, ganyan. Para sa akin, hindi naman sila tamad. Katulad ko, nangangarap maging milyonaryo, tutulungan ko talaga yung mga tao, lalo sila. Kasi ang problema kasi mga boss, walang trabaho eh. Kaya bumabalik yung mga squatter sa squatter eh. Dadali sila ng gobyerno sa pakalayang lugar. Wala namang hanap buhay dun. Ang kakainin nila dun bahay. May bahay ka, wala ka namang hanap buhay. Ganon din yung Badyaw. Oo, kayong kaso nga lang, iba kasing lengguwahe nila at mas mahirap buhay nila. Pero bilib ako sa kanila kasi di katulad niya ng modern. Yung modern walang malasakit sa kapwa niya. Oo. Ang mga Badyaw sa Badyaw, nagtutulungan yan, isang bigas, naghati yan sila. May malasakit yan sila. Namamali mo sila kasi huwag na tayo magplastikan. Wala namang maraming trabaho sa Pinas eh. Yung mga ibang lingwahe nila kaya. Pero kung halimbawa gusto nyo gusto nyo sila matutong magbilang, magbasa, meron ako dyan. Abacus, order lang kayo sa amin. Matututo kang magbasa kahit di ka marunong. Matututo kang magbilang ng math kahit di ka marunong magbilang. Tapos tungkol sa magbasa, gawa natin ng paraan yan. Madali na lang yan. Sabi sa inyo, may solusyon nga ako dyan. Kailangan ko lang anda. Kasi nga, yung solusyon ko sa bahay, may gulong sana. Para magkaroon ng kahit wala tanggal sa trabaho, meron kayong hanap buhay. Kaya niya, may solusyon tayo dyan. Kailangan ko lang anda. Dasal lang. Pangarap ko nga maging milyonarya eh, para tutulungan ko kayo dyan. May solusyon tayo dyan mga boss. Ang hindi ko lang kaya solusyonan dyan, tubig, kuryente. Kasi hindi ako nakapag-aral eh. Pero bahay na may gulong. Tapos, abacus, solve na natin yan. Yung sa math. Kahit, meron ako dyan, order lang kayo. Tungkol sa abacada, madali na lang. Meron na rin modern dyan eh. Bili lang tayo ng record. Madali na lang yan mga boss. Madali na lang. Alam nyo ang kailangan sa kanila. Kasi parang hindi nyo naman naiintindihan. Wala nga kasing maraming trabaho dyan. Kaya sila pakalat-kalat. Nagagawan nga dyan sa trabaho dyan sa Pinas eh. Dahil walang maraming trabaho dyan, nag-abroad yung ibang Pilipino. Wag na tayong magplastikan. Alam niyo naman, ekonomiya.
Hindi natin kasalanan yun. Trabaho yun ng gobyerno. O, tayo ang mga biktima ng korupsyon. O, sana na-gets nyo. Kung hindi, okay lang. Pero hindi, para saan kasi unfair naman yun sa badyaw, sa ibang na sabihan silang mga tamad. Para sa akin, hindi naman sila tamad, mga boss. Hindi. Biktima sila ng korupsyon. Bakit? May bahay nga sila. Sige, binigyan ng gobyerno. Wala namang hanap buhay. Anong gagawin nga? Natural, mamalimos. Tapos sabihin mo tamad. Para sa akin, hindi. Unawa lang ang kailangan. Yun lang mga boss ha. Please support me dyan sa bay. Marinate. Ciao.